we are going to share about the battle of the kingdom. Nabubuhay ang sangkatauhan sa dalawang mundo, pisikal at espiritual. And the battle of the kingdom is reality. Kung sa pisikal nga may nag-aagawan ng teritoryo, bansa sa bansa, meron tayong mga naririnig na mga ugong ng digmaan. Hanggang ngayon, di pa rin po tapos ang digmaan ng Ukraine, ng Russia. Sa pisikal, may labanang nangyayari. If we are aware of the spirit that we have this morning, grabe po ang struggle. No? Kung kayo po ay sensitive sa flow ng spirit, grabe po ang struggle. Sapagkat ganun din po ang digmaan na nagaganap sa espiritu. Ang kadiliman laban sa kaharian ng Diyos. Kaya kung gaano katotoo ang pisikal, gayon din naman katotoo ang espiritual. If there is battle going on in the physical realm, there is also battle in the spiritual realm. Hindi po natin pwedeng ipagkaila yun. Minsan ang napapansin lang natin, more on the physical because it is tangible. We can see, we can hear, we can smell, we can feel. Pero ang lahat ng yan, ang kaganapang yan nagmumula sa Espiritu. Hallelujah. At sabi nga po, the battle of the kingdom is reality. And the deceiver's tactics remains the same from Adam to Jesus and to our present time. Ang taktika ng demonyo ay pareho lamang kung papaano niya niloko ang unang tao na si Adan at saka si Eva. Kung papaano niya tinukso si Jesus, ganun pa rin ang estratehiya niya hanggang sa ngayon. Hallelujah. Ano kayang taktika ito? Let us read the book of 1 John chapter 2 verse 16. Pakibasa nga po. For galing po ba ito sa Ama? Hello? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, galing po ba ito sa Ama? Comes not from the Father, but from the world. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, sino po ang God of this world? Si Satan. Hello? Pakinggan po natin itong mabuti upang maunawaan natin kung ano po talaga ang nagaganap sa ating pagkatao. Kasi tayo, araw-araw tayo tumitingin sa salamin pero hindi mo talaga nauunawaan kung sino ka at anong pagkatao mo. We just go sa flow ng nakikita mo, ng nakakatabi mo. Hindi natin namamalayan, isang araw, sinusunog ka na lang pala sa impyerno, hindi mo pa alam bakit. We should understand that there is battle going on. Sa giyera, walang sisinuhin, bata, matanda. May ngipin o wala, mayaman o mahirap. Pag nirelease ang isang bomba, topo-topo barega, kung sino ang tamaan, bahala na. Wala pong sisinuhin. And there is always a battle going on. So anong estratehiya niya, mga kapatid? Kanina po, at sinasabi natin, nabubuhay ang sangkatauhan sa dalawang, mundo. Ano yung dalawang mundo na yon? Physical at spiritual.
Ngayon, ano po ang taktika ng demonyo? Sa physical, in physical, the devil is offering us, number one, lust of the flesh. Pwede ba natin sabihin, lust of the flesh? Ayan. Ano po ang ibig sabihin ng lust of the flesh? It represents the physical desires and cravings overpowering what God has forbidden. Hindi po masama mag-crave. Nagkikrave ako sa longganisa. Pero ang masama po, kapag nag-craving ka, sinasapawan mo na ang ipinag-uutos ng Diyos na dapat mong gawin o hindi mo dapat gawin. Nakikinig po ba tayo? Doon na po pumapasok ang lust of the flesh. Tandaan po natin yan, wala po tayong tinutukoy dito, lahat po tayo ay guilty of that. Lahat po tayo ay experiencing this battle. Sapagkat ang estratehiya ng demonyo sa iyo at sa akin ay pareho lang. Dadaanin niya po tayo according to the lust of the flesh. Tandaan po natin na ang kaaway ng demonyo ay hindi ikaw, kundi ang Diyos. Hello? Kaya kung ano man ang sabihin ng Diyos, kinokontra ng demonyo. At pilit na binubura yon sa ating isipan. Sapagkat tayo po ay created by God after His own image and likeness. Gusto niya pong burahin sa isipan natin ang kanyang kalabang Diyos. Hello? Kaya ito ang ginagawa niya, lust of the flesh. Hello? Halimbawa, ang adultery. Ano ang ipinag-uutos ng Diyos sa adultery? In the book of Matthew, mag-isip ka pa lang ng masama sa babaeng nakikita mo, you are already committing adultery. Pinag-uutos mo ba ng Diyos yun o hindi? Eh lalo na siguro pag ginawa mo. Pag nakita ng pogi! Ay, pogi! Miski may asawa na. Ang pogi niya, grabe si papapi. Tandaan po natin, the lust of the flesh is physical desires and cravings overpowering what God has forbidden. Hallelujah. Drug use, alcohol abuse. Ang lahat ng yan, sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, that we are the temple of the Holy Spirit. Kaya, ang lahat ng bawal na makakasama sa katawan, dahil sa cravings mo, sinunod mo, that is what we call lust of the flesh. Hello? Matindi po, ano? Overpowering what God has forbidden. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po titingnan mo yung katawan mo, pagka nagkikrave po yan, parang hindi mapakali. Miski na anong pigil ng nanay mo, ng tatay mo, ng asawa mo, talagang matindi po yan eh. Gagawin at gagawin mo. You are overpowering what God has forbidden. Yan pong strategy. Number one strategy ni Satan. Padadamahin ka niya, pasasarapin niya sa iyo, ang sarap ng maraming pera. Nagagawa mo lahat ng gusto mo. Yan ang ipapaniwala niya sa atin. Kaya kapag nawala na, hahanap-hanapin mo yung pera, hahabol-habulin mo, gagawin mo na ang lahat, magkapera ka lang. Parang addiction, lust of the flesh. Di ba yung napapanood natin sa mga pelikula? Kapag bumababa na yung dosage bumababa na yung tama na nag-a-addict, ano nangyayari? Ngangatog yun. Amen?
because of the lust of the flesh, nagkikrave po siya ng sobra na. And then papasok na po siya sa kasalanan. Yung craving, hindi pa po kasalanan eh. Ang kasalanan kapag ginawa mo na ang isang bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Dahil gusto mong matugunan yung cravings mo, magnanakaw ka na, mang-hold up ka na, papatay ka na. Maninira ka na ng kapwa mo. Amen? Pag-aralan po natin ha, tingnan niyo po mabuti. Sexual immorality. Okay? Intindihin po natin pagkatao natin. Para nang sa ganon, nauunawaan po natin at alam po natin kung anong estadong nangyayari sa atin. Impurity, idolatry, gluttony, maging ang pagkain. Kaya po ako lumaki ng ganito because of that. Ngayon, nagda-diet na po si pastor. Dati, nagwa-one rice na lang ako. Ngayon, one rice na lang po ako tuwing tanghalian. Pero kahapon, tumikim lang ako ng konting rice. Okay? Mamaya po, maintindihan nyo. Ituturo po ng banal na Espiritu sa atin kung paano po natin lalabanan ng mga bagay na yan. Amen po ba? May natututunan? Ilagay po natin dito sa puso't isipan natin, ha? Kaya pag nag-craving ka, alamin mo muna ang salita ng Diyos sa bagay na yon. Panginoon, ano po ang gagawin ko rito? Nagke-crave po ako na gawin ang isang bagay. Pagka sinabi ng Diyos mali, huwag mo nang gawin. Dahil pag ginawa mo, you are overpowering what God has forbidden. And that is lust of the flesh. Amen po ba? Ano yung susunod sa lust of the flesh? Lust of the, ano yung una? Lust of the flesh. Ngayon naman, sinasabi ko yan para may confess ninyo, tumanim sa isip ninyo. Amen po ba? Ano naman ang ibig sabihin ng lust of the eyes? It is a sinful desire to possess things that are visually appealing. Nako. Nagnanais ka na mapasa iyo ang isang bagay o posisyon o possession, maging ang sa relasyon. May asawa ka na, nakita mo yung asawa ng iba, si kumare, mas maganda sa asawa mo, mas mabait sa asawa mo, parang mas gusto ko na yun ha. Uy, iPhone 4 lang ako, yung katabi ko, iPhone 46 na. Kailangan magkaroon din ako niyan. By hook or by crook. Kaya natuto kang mag-covet ng money. Mag-covet. Ano yung covet? Kupit. Covet, kupit. No? Looking lustfully. Positions and possessions. Ginugusto mo na magkaroon ka din nung meron sila. Hello? Realidad o hindi? Isigaw nyo nga, realidad o hindi? Realidad. Ay, lahat tayo guilty dyan. Yung bang nakita mo, miski na wala ka naman, pero pwede naman utang Lust of the eyes. Hallelujah. Yan pa rin po estratehiya ng demonyo sa atin. Lust of the flesh, lust of the eyes. Hallelujah. Pangatlo, ano pang meron? Lust of the flesh, lust of the eyes. Ano yung pangatlo? Pride of life. Ano naman ang pride of life? Sinful desires that centers on the self and lead to arrogance and boasting. Ay, deserves ko to. I do not deserve this life. Guilty po tayong lahat dyan. Bakit? Kasi po tayo naglolong lagi ng karapatan natin. Thinking you are better than the others. Mas magaling ako dyan. Pag kami narinig ang parang galing ni ano. Opo, pero nung nakasabay ko yan wala pong sinabi sa akin yan Sa nauuwi, arrogance and boasting. Pagyayabang at pagmamataas.
obsessed with power and control, debating, mahilig makipagdebate, and you always assume you are right. Being overly concerned with possessions. Hello? Nag-post yung misis ko isang araw, yung mga itatapon na dapat. Huwag itapon kasi memories yan eh. Para sa akin kasi, kung hindi na papakinabangan, ibigay mo na para pakinabangan pa ng iba. Hindi ang alikabok. Yan naman ang ugali ni Pastor Lucky sa ni Pastor Jade. Pag hindi na kailangan, ay ipopost na nila yan. Benta na. Amen? Hello? Being critical of others. Walang ginawa kundi magbantay. Mali yan eh. And having a competitive desire to win. Hey, pakinggan po natin mabuti ito. Ano napansin nyo sa Pride of Life? Walang humbleness, walang humility. Mataas ang tingin sa sarili. Doctorate degree ako. Masteral to. Mas magaling ako. Grabe. Estratehiya ng demonyo. Tandaan po natin estratehiya ng demonyo para kalabanin ang Diyos, para walang maniwala sa Diyos. Dahil pag mataas ka na nga naman, katulad ng mga Hapon, kapag inintroduce mo si Jesus sa kanila, sasabihin nila sa iyo, hindi namin kailangan niya, kami nga magaling eh. Even without God, kaya namin paunlarin dahil masisipag kami, organized kami. But that is the pride of life. Hallelujah. Hallelujah. So, these are the things, Satan's strategy until now. Sabihin natin, until now. Hallelujah. But, sabi nga, in every action, there is an equal reaction of God to devil's schemes and strategy. Tignan naman natin kung paano nilabanan ng Diyos ang estratehiyang ito ng demonyo. Ano uli yung estratehiya ng demonyo? Number 1, lust of the pride of life. O kayo lang magsabi. Ano yung tatlo? Number 1? Number 2? Number 3? Tandaan nyo yan, ha? Mag-e-exam tayo. Ngayon, paano naman niya nilabanan ang tatlong yan ng Diyos? Tanungin niyo ako, paano? Pag-aralan natin to. Alam niyo kung babasahin niyo ang Mateo 6, 1 hanggang 19, makikita niyo doon. 3 things God has given to us to counter the things of the physical world. Alam niyo kung ano yan? Magugulat po kayo. Ang ipinanlaban ng Diyos sa lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life is giving, praying, and fasting. Ano? Ano ulit? Yan. Tatlong yan ang ipinanlaban ng Diyos sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Giving, praying, and fasting. Paano yun, pastor? Sabi po sa verse 1, giving to the needy, sabi niya, be careful not to practice your righteousness in front of others, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. In verse 2, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogue and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you.
Ano ang napansin po natin doon? Ang pinapatay po niya dito ay lust of the flesh. Ano pong ibig sabihin uli ng lust of the flesh? You are desiring or overpowering what God has. Hello? Ang giving po kasi, napakalaking bagay ang self-denial. Matindi po ito. Mapaglalabanan mo ang lust of the flesh when you give. Because give is self-denial, give is humbleness, full of humility. Anong ginawa ng Diyos? John 3:16, bagamat siya'y Diyos, kinalaban ng demonyo. Sino ba ang demonyo? Sino ba tayong mga tao? Para tayo ipagtuunan ng pansin ng Diyos. Pero despite na ganun po ang ginawa nating lahat, para tratuhin ang kanyang pagka-Diyos, anong ginawa niya? For God so loved the world that He gave. Pwede niyang patulan yun. Nakakapikon ka na, ha, Satan. Nakakapikon na kayo, mga tao. Akala niyo kung sino kayo. Galing lang naman kayo sa alabok. Pero anong ginawa ng Diyos? Nagbigay po siya. Kinontra niya ang lahat ng bagay na ito. Hindi siya nagpadala sa kanyang emosyon, sa kanyang pakiramdam. But rather, He gave. Alam mo kasi, we are distracted by the enemy's strategy to provide for us. Pero kung titingnan po natin mabuti, wala nang po talagang pag-aari ang demonyo. Amen po ba? Hallelujah. Dinadivert ang attention natin. Pinagfo-focusan natin yung mga cravings natin. Dahil sa cravings, hirap po tayo magbigay. Hello? Kasi pupunta kami, nag-iipon ako, pastor kasi magpapagawa ako ng bahay, ba't ako magta-tithes? Nag-iipon nga kami. Naglalaban po yung dalawang yon. Para mapaglabanan mo ang cravings, you give. Hallelujah. Tanungin ko po kayo, bakit po kaya sa tingin ninyo binuhay tayo ng Diyos sa mundong ito? Ano po sa tingin ninyo? Can somebody answer me? Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit binuhay tayo ng Diyos dito? Kung halimbawa ako ang may gawa nitong upuan, nung nagawa yung upuan, sasabihin ng upuan, gagawin kong gusto ko. Ako magpe-praise and worship. Magiging effective po kaya siya dito? Hello? Mga kapatid, binigyan tayo ng buhay para gawin ang pinapagawa niya. Hindi tayo gumagawa para mabuhay, kundi para gawin ang pinapagawa sa atin. Hello? Kaya yung cravings, kaya ako nagsisipag para mabuhay. Sabi ng Diyos, anak, hindi yan ang disenyo mo. Ang disenyo ko, kaya kita ginawa para gawin mo ang pinapagawa ko sa iyo. Nako, ang daming kontra, no? Kaya ang daming nagkukumahog, nagpapakamatay, maghanap ng pera. Because they thought that this life is for them. Simple lang naman po ang sabi ng Panginoon, di ba? Ano sabi po ng Panginoon sa atin? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sumunod ka lamang sa akin, ako na ang bahala sa iyo. Hello? Si Jesus, wala silang pambayad ng tax. Sinabihan niya ba si Pedro, Pedro, punta ka doon, mga lakal ka, nang may mabayad tayo ng ano. Sabi niya, pumunta ka doon, yung unang isda na mahuhuli niyo, kunin niyo yung pera sa bibig ng isda. Pagpasok niya sa Jerusalem, meron nang nakahandang donkey.
Because definitely, if we will follow God and His righteousness, His kingdom and His righteousness, He will going to provide for you. Hallelujah. Malalim na po yan. Pastor, di ibig sabihin, wala na kaming gagawin, Pastor. Kaya nga, may gagawin ka nga. Ano daw yun? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Halimbawa, sa workplace mo. Kasi ang isip lang natin, pag nagsasalita kami mga pastor, akala nyo dito lang lagi gagawin sa loob ng simbahan. Even in your workplace, you can still seek the kingdom of God and His righteousness. Sabi ng trabaho mo, pumasok ka rito ng alas 8. Dumarating ka doon, 8:30. May righteousness? Wala. May righteousness? Wala. Pag sinabi ng boss mo, bukas ng umaga, dalhin mo ang report mo sa akin. Dinala mo kinabukasan pa. After 1 day or 2 days, kasi pupuyat po ako eh. Nanood po ako ng concert ng 17. May righteousness? Wala. Kingdom is a territory. And in every territory, there is always rules. Law. If you follow the law and the righteousness of God, sabi ng Panginoon, I will going to add everything that you need. Kaya kapag gumagawa ka ng tama, sinusunod mo ang tama, magugulat ka isang araw pag upo mo sa desk mo. Merong papel doon nakalagay, congratulations, you are now promoted. Promoted ka na, increase na ang sahod mo. Bakit? God will touch the heart of your bosses. Ipaparamdam niya sa kanila, ikaw, yung anak ko, i-promote mo na. Remember that God is in control of everything. Wala sa galing yan. Miski anong gawin mong paninipsip. Mapopromote ka sandali, pero wala pa rin yan. Pastor, ako, nag-grab lang ako Nagjo-joyride lang ako. Singilin mo ng tama. Huwag mong dadayain. Hello? Alam mo, ito nagpapagawa tayo ng simbahan. Ultimo 5 sinusulat ko. You can audit me dito sa ginawa simbahan. Mas marami pa po akong abono. Because God is in control, mga kapatid. Miski anong gawin natin sa buhay nito, habol ka ng habol sa pera, mapapagod ka na, wala pa. Pero kung gagawin mo ang prinsipyo ng Diyos, gawin mo ang kanyang mga utos na dapat mong gawin, this is not about us. This is not about what we have. It is about, are you going to respond to what I am saying to you, son? Last year, nakarinig ako, Lord, anong gagawin? Magtayo ka na. Kakagastos lang namin, nakagastos kami na 50 mil dun sa paggawa ng mini second floor namin . Nag-slab kami doon, bumili kami ng yero, nakagastos kami ng 50,000. Ang pera lang namin ay ito. Gumawa ka na lang building sa harap. Sabi ni Pastor Lucky sa akin, baka naman pwedeng wag muna, consider muna natin, mag-ipon muna tayo. It's not about us. It is about what the Lord is saying to us. Respond to it or not. We responded, natapos. Unang buwan ng January, nakinabang. Hindi lang tayo, all over the Philippines. Natulog pa sila rito. And they all appreciate it. Ang ganda ng simbahan. Sabi ko, Lord, ibang klase ka talaga. Sinong mag-iisip na mangyayari ngayon
nung taong, nung last year. Amen? Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito tungkol sa akin. Ito po ay tungkol kung saan pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya maraming simbahan napapagod, nagkukumahog. Hindi ko naman sinasabing masama. Hala, sige. Kung ano-anong ginagawang activities. Para lang dumami sila. Ngayon, hindi po ganun eh. Salamat po sa katuruan ng kingdom. Kasi ito, natutunan ko po talaga eh. I've learned to listen. Lord, anong gagawin namin? Kaya maliit o malaki ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, pareho lang yon kung pareho kayong sumusunod. Naunawaan mo po ba? Sa worship team, miski yung mga nagli-lead dito, miski na anong ulit ninyo sa chorus, sa bridge, pag hindi pinapagawa, wag niyong gawin. Wala pa rin tama yon sa tao. Kung gusto mo lang, wag mong gawin. When you sing, sing. When He said, stop, stop. Amen? Nauunawaan niyo po ba pagkatao natin ngayon, mga kapatid? Isinilang ka hindi para sa sarili mo lang. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Ang responsibilidad natin, matuto kang sumunod sa Kanya. Huwag kang banat ng banat dahil lang sa cravings mo. Dahil meron ka lang inahabol, gusto mo lang magpasikat. Amen po ba? Galit na ako. Kaya sabi po, magbigay ka. Ito ang disenyo ng Diyos para mapaglabanan natin ang lust of the flesh. Generosity and selflessness versus excessive selfish desire to gratify physical needs. Kaya nagiging root of all evil ang pera. Sa pamamagitan kasi ng pagbibigay, nagpapakumbaba at nagpapasakop ka sa kagustuhan ng Diyos, hindi ng sarili mo. I remember PK and Daniel. Magpapakasal po sila. Ang pera po nila sa bangko is 100. Meron silang 100,000. Hindi ko alam, si Daniel, hindi mapakali, labas-pasok, labas-pasok. Wednesday ba yun? Labas-pasok, labas-pasok, labas-pasok. Yung pala, nakakarinig na siya ng conviction ng Holy Spirit. And then he decided. Pagtingin namin, nag-issue sila ng cheque ba yun? Nag-issue sila ng cheque na 100,000. Hindi nila inisip yung sarili nila na magkapapakasal din sila. And during that time, kailangan talaga yung 100,000. And God provides. Hello? Sabi nila sa akin pa, Ma, intimate na lang po kasal namin, tayo-tayo lang. Si Papa na magkasal. Tapos babalik na naman the following week pa. Sa ano na lang po kami magpapakasal, sa West. Ayaw mo sa East? Sa West na lang kami magpapakasal. Sa munisipyo na lang, tayo-tayo lang uli. Kasi yun lang po talagang ano namin, budget. But God is faithful to His promises. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nagugulat sila, Pa, yung sales namin, itong buwan na ito, ang laki lang itinaas. Nagtatite sila rito weekly, 40. Hindi ko po binabrag ito. I am telling facts. Umabot ba ng 50? Nag-tithes ba kayo na 50? Wala naman yata eh. Meron. Noong mga panahon yun. Lord, sana panahon lagi. Alam niyo, nagulat kami. PK is just desiring, naghahanap lang po sila ng venue. Nakita nila yung venue. Gumastos po sila sa kasal nila. From 100,000, sinacrifice po nila, ibigay, ang Lord nag-respond. Ang nagastos po nila sa kasal nila is 1.8 million. I am not bragging all these things, but I telling you, mga kapatid, I am telling you that God is the same yesterday, today, and forevermore. If Satan has the same strategy, God is the same yesterday, today, and forevermore. Sino gustong ma-bless?
Hello? Sinong gustong ma-bless? Hallelujah. Kung gusto nyo ma-bless, anong sikreto? Mamaya sasabihin natin. Alam nyo kung tayo lang ang masusunod? Hello? Pakinggan nyo po. Kung tayo lang ang masusunod, ba't ko naman ibibigay yung 100 ko? Wais kaya to? Uy! Pag tayo lang ang masusunod, wala kang gagawin kundi manggulang na manggulang. Pero kapag ang Diyos ang sinunod mo, there is ano to? Yung matinding pagkilos. Anong tayo English doon? Divine intervention. Yung matinding desire mo to give. Yung matinding desisyon na gagawin mo. It takes a lot of humility ang giving. Hello? Hello? Sino naniniwala sa inyo doon? Marami pa po akong nakita during the time na ginagawa po ito. Itong simbahan. Ay baka mag-name drop ka na naman, pastor. Talagang ganun, mag-name drop talaga ako. Kasi yun ang pinakita ng Diyos. Totoo yun. Hello? Alam nyo kasi, ang gusto ng Diyos, magbigay ka para ang lahat ay makausad. Sino rito ang nasa kalsada araw-araw? O, di ba tayong lahat, dito lang ba kayo? Di ba pupunta rin kayo sa kalsada? Tingnan nyo po ang sasakyan. Kapag ang isang driver, ipinairal niya ang selfishness, manggugulang, magkakause siya ng traffic, magkakause siya ng accident. Hello? Pero kung ikaw marunong ka magbigay, everybody's happy. Tandaan niyo po ito, lahat po tayo gusto rin naman pong umuwi sa bahay natin. Tama po ba? So yun ang isipin mo. Hindi lang ikaw ang gustong umuwi. Lahat kayo gustong umuwi. Kaya kapag alanganin, magbigay ka na. Gusto rin umuwi nun. Eh, paano, pastor, kung ako siningitan, hindi siya nagbigay, hayaan mo na! Sabihin mo, I love you! Kung hindi nila kayang magbigay, hayaan mo sila. Manatili ka sa kingdom and righteousness. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, magbigay ka para lahat uusad. Galit na talaga ako. Amen? Pinag-pray namin yung mama ni Jonah nung Sunday. Eh kung hindi tayo nagbigay ng oras natin at panahon, eh malamang nakaburol na yung nanay mo. Birihin mo na sa ospital na inuwi. Pumirma lang sila ng waiver. Siguro ang isip ni Jonah, sinong magbabantay, sinong gagastos. Talagang, Lord, bahala ka na. Sabi ko, tingnan muna, pupunta tayo doon. Pinag-pray po namin. Anong kailangan? Pagtingin ko, paghawak ko sa kamay ng lalamig na, I know the case kasi meron akong anak na may sakit sa puso. Anytime pwede maka-cardiac arrest yung nanay mo. Pinapatawa ko lang. Sabi ko, Jonah, itakbo mo na sa ospital yan. Dalhin mo sa... Tumawag kayo sa barangay. Kumuha kayo ng narinig ni Fondi po, kami na po ang magdadala sa heart center. Di umusad. Natignan siya sa heart center. Ngayon, may sarili na siyang card sa social service. So, pwede na siyang pumasok sa heart center. Ngayon, naka-schedule na ang kanyang mga check-up. Umusad! Eh, pag nagbigay ka naman, huwag ka na magpa-picture. Amen? Huwag mo na daw ipaalam sa kaliwa yung ginagawa ng kanan. Hallelujah. Galit na talaga ako.
Tandaan po natin that our God is the God of order. Huwag yung lagi lang lust of the flesh, sarili mo lang lagi ang cravings mo. Pagka yung nang inuna mo, magkakaroon ka ng lust of the eyes, wala ka ng kabusugan, lagi na, tapos pride of life, kasi gusto mo na, ikaw na lang lagi titingalain. Amen? Eh, paano, pastor? Pag ayaw pa rin, matigas ang ulo, kinat ako. Eto, pangatlo, anong kailangan natin gawin? Ha? Anong kailangan gawin? Eto, pangalawang estratehiya ng Diyos para labanan ang lust of the eyes. Ano yun? Prayer. Sabi niya, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debt, as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive you. Hallelujah. Prayer is a powerful weapon to fight against lust of the eyes. Alam niyo kung bakit? Hello? Because anything na hindi na po nakikita ng mata, ng pakiramdam, ng isip, it is the Holy Spirit that will going to help us. Hello? Only the Holy Spirit can fight secret things. Kasi pag may nakita ang mata mo, sa'yo na lang yun eh. Hindi mo naman ipapahalatang naiinggit ka eh. Hello? Hindi mo naman ipapahalatang nagke-crave ka eh. Sa isip mo na lang yun, sasabihin mo, kanta naman, yummy. Ganda nung alahas na yun ah. Ganda nung sasakyan na yun ah. Ganda ng damit na yun ah. Ganda ng cellphone na yun. Nobody knows that. It is only you. Amen? Ngayon, para malabanan mo yung lust of the eyes, anong gagawin? Pray. 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 Because it is the Holy Spirit will going to help you. It is the Holy Spirit who will giving you the thought, the right thought. Magugulat ka na lang isang araw, wala ka ng desire dun sa nakita mo. Yun ang tinatawag nating divine intervention. Amen po ba? Ay sasabihin mo, Pastor, nakakapuno na rin ka, nakakapikon eh. Ano sabi ng Panginoon? Magpatawad ka at para mapatawarin ka rin. Amen po ba? Ipagdasal mo na lang. Tama po yung sabi ng mga matatanda sa atin, no? Pag nagre-reklamo ka sa kanila, ano sasabihin ng mga matatanda? Hayaan mo na, ipagpasa Diyos mo na lang. Tama po no? Tama pala yun. Kaya kapag ikaw ay may nakitang gagalaiti ka na, sarap sarap ng mutakin, at sarap pukpukin ng martilyo. Ang sarap igiling yung mukha eh. Lagyan na itlog. Amen? You pray. Ang tindi na ng Diyos, no? Lord, alam mo, Lord, ikaw. Kasi tayo gusto natin action agad eh.
Pare, sa mga tingin mo, pak, suntukan, no? Video mo pa, tuntua ka pa, nagsusuntukan. Ang Diyos hindi. Talagang aalisin niya sa iyo yung yabang. Yung humbleness ang ipapalit niya sa iyo. Bilhin mo, galit ka na, hindi man lang siya sumagot. Di ba si Jesus? Anak siya ng Diyos. Hindi man lang siya sumagot. Tinampal na siya, nilagyan na siya ng koronang tinik. Pinagduduraan pa siya, sinaksak sa tagiliran, inalipusta kung ano ng mga ginagawa. Wala kang narinig sa kanya. Bagkus ang kanyang panalangin, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Wow! Wow! Hello! Pag hindi mo na makontrol ang isang bagay sa physical, gusto mo nang gawin ang mga bagay na cravings ng katawan, gusto mo nang magalit, gusto mo nang gawin yung gusto mo. Ang sabi ng Biblia, manalangin ka. Sabihin mo sa katabi mo, manalangin ka. Sabihin mo sa kabila, manalangin ka. Hallelujah. Hayaan po natin ang Holy Spirit na magbibigay ng talino at galing sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Hello? May natututunan? Nung araw, tuwan-tuwa naman ako, binibili ako ng mahal na cellphone. 80,000, kung ano mga binibili sa akin, nakadalawa yata akong ganun cellphone. Ang sarap kasi, pag kami tumawag, ang sarap i-display. Hello? Pati yung hello? Yeah? All right, okay, fine, thank you, whatever. Ang sarap i-display, no? Pagka mahirap, hello, kasi yung cellphone niya, galing pa yata sa Snatch. Hello, mamaya ka na tumawag. Ako na lang, text lang tayo. Amen. Alam nyo, nung wala na akong pambili, binili ako ni Daniel nito, Horror. Honor, akala ko horror. Pareho lang. Pero kung inuna mo ang Lord, righteousness, sabi niya, shall be added unto you. Hindi lang honor ang ibibigay sa iyo. Pati glory and power. Amen. Hallelujah. Next. Ito, matindi. Ang galing talaga ng utak ng Diyos, no? Hindi natin maisip na ganun lang pala sikreto. Pangatlo, fasting. Galing. Ang fasting pala, panlaban sa pride of life. Ay, grabe. Ano? Fasting? Pride of life? When you fast, do not look sober, as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Fasting is humbling oneself before God, effective to fight with the pride of life. Fasting is a tool for humility because you focus on God by denying physical needs. Kaya po, bawal na pinagsasabi ang fasting. Pride of life pa rin yun. Sige, pasensya na, fasting ako eh. Fasting ako eh. No? Fasting kasi. Fasting kasi ako eh. Hallelujah. Kapag nag-fast ka, hindi lang po sa pagkain. Amen po ba? Uy, sabihin ko sa inyo, pag sinabing fasting, hindi lamang po sa pagkain. Hello? May biruan po kami, mga babarkada. Yung tinatawag na, pag nagkwekwentuhan, sasabihin namin, pre, bawasan mo. Hello? Ang fasting, mga kapatid,
kailangan mo magbawas. Nagkikrave ka. Kailangan mo bawasan yung cravings mo. Hello? Yung gusto mo lagi kang tinataas, be humble, matuto kang manahimik muna. Manahimik ka lang, pambira naman. Hayaan mo ang Diyos ang magtaas sa'yo. Bawasan mo yung kayabangan mo. Bawasan mo yung tingin mo sa sarili mo. Si Jesus, anong ginawa niya? Philippians chapter 2, ano sabi niya? Hinubad niya ang bawasan nyo. Kung mataas ang tingin mo sa sarili mo, bawasan mo. Pag mayabang ka, bawasan mo. Amen po ba? Kung si Jesus, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ganun din po tayo. Amen po ba? May natutunan sa umagang ito? Ito, tingnan niyo po ha. Lust of the flesh, anong panlaban? Giving. Sino nakikinabang? Katawan, body. Pag lust of the eyes, ang panlaban, prayer. Ang nakikinabang, soul. Matindi yung pride of life. Ang panlaban sa pride of life, fasting. Ang nakikinabang, spirit. Kaya sabi nga sa Thessalonians chapter 5, verse 23, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Hindi lamang po ang soul natin ang gusto ng Diyos na matagpuan niya na blameless, kundi ang kabuuan ng pagkatao natin, body, soul, and spirit. Anong panlaban dyan? Ano yung una? Giving, praying, fasting. Malalabanan ng giving, ang lust of the flesh. Malalabanan ng praying, ang lust of the eyes. Malalabanan ng fasting, ang pride of life. Hallelujah. How to become blameless? Tatlo ulit. Give, pray, and fast. May nakuha po pa tayo sa umagang ito. Are we all blessed? Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, this is who we are.